Ito na guys, palabas na kami. Galing kami ng South Korea. Ngayon nandito na kami sa Hong Kong. Tapos guys, dadaan pa ako ng security check, then diretso sa boarding gate ko. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo na ang government ng Canada at saka IRCC ay maghihigpit na po sa pag-hire ng mga temporary foreign worker sa labas po ng bansa. Dating 30% na hinahire nila ay ngayon ay magiging 20% na lang effective on May 2024. Lalo na ngayon, ang Canada po ay naghihigpit na po sa mga temporary foreign worker. Ang dahilan nila ay para mabigyan nila ng chance yung mga nandito na po sa Canada para na rin magkaroon ng chance para maging permanent residents. At kasi na rin na notice nila na dumarami na po o lumalaki na po yung population dito sa Canada. Na mas marami na po pong mga temporary foreign worker dito sa Canada kaysa sa mga residente nila. Kaya ngayon maghihigpit na sila at magbabawas na po sila ng mga temporary foreign worker sa labas ng bansa. So talagang guys, ngayon ang Canada ay naghihigpit na po sa mga mapasok dito sa Canada. Actually, 10% lang naman po yung pinawas nila. Compare sa dati na 30%, ngayon ay magiging 20% na lang na i-hire po ng mga temporary foreign worker. Hindi lang po sa temporary foreign worker sila nag-equate, pati na rin po sa mga international student. Alam nyo guys na ang international student ay hindi na po sila pwede makapag-sponsor ng kanilang spousal kung hindi po sila mag-take ng masteral dito sa Canada. So kung hindi po masteral, yung i-take nila dito sa Canada ay hindi na po sila qualified na mag-sponsor ng mga common law partners o mga asawa nila dito sa Canada. Kasi nga, nag-higpit na po ang government ng Canada sa mga international student. Dati kasi, kapag ikaw ay na-approve o kung ikaw ay mag-apply ng student dito sa Canada, ay pwede nyo na pong isama yung family nyo. Depende po kung ano yung mga course na titake nyo, kung ano yung mga kung masteral ba kayo, wala pong problema yon. Basta't meron po kayong enough funds o proof of funds na kaya nyo pong mamuhay dito sa Canada na kayong buong pamilya. Ngayon ay hindi na po ganun kadali. Pwede na po sila mag-sponsor kung sila po ay mag-take na masteral. Sila na lang po ang pwedeng mag-sponsor ng kanilang mga pamilya. Kaya ngayon talaga ay naghihigpit na po ang IRCC or government na Canada kasi nga nagkakaproblema na rin po sila sa housing. Pati yung population po dito ay lumalaki na po, as in lumubo na po yung population dito sa Canada. Kaya ngayon ay talaga nagbibigay sila ng cap muna, limit kung ilan yung papasukin nila mga temporary foreign worker, mga pamilya na mga international student. Okay lang kung mga immigrant po. Walang problema kung immigrant kayo, mga skilled worker kayo, wala akong problema yan. Ang unang hinigpitan nila ay yung mga international student, ngayon naman ay sumunod ang mga temporary foreign worker naman ang hinihigpitan nila. Marami nang nilalabas na mga rules ang IRCC or government ng Canada sa mga temporary foreign worker. Ito naman ang temporary worker ang binigyan ng cap na 20% na lang, instead of 30% ay binawas nila ng 10%. So effective na po ito sa May guys. So kaya kung kayo po ay nagbabalak na mag-work sa Canada, make sure po na makakuha na po kayo ng employer, nakaprocess na po kayo ng inyong work permit para ho makarating na rin po kayo dito sa Canada. Actually guys, hindi naman permanent yan. Nagbabago-bago naman po yung rules ng IRCC para sa mga temporary foreign workers at saka sa mga international student. Okay, di ba? Pati nga mga tourist visa or visitors visa ay nagbigay sila ng policy na hanggang 2025 ay pwede pong mag-work or mag-convert ng work permit ang mga tourist visa or visitor visa dito sa Canada. So, ano lang to guys, temporary lang naman to. Wait natin kung ang IRCC ay maglalabas ulit ng panibagong rules para sa mga temporary foreign worker. Okay, inaano lang nila, kinokontrol muna nila yung mga pinapasok nila dito sa Canada para mabigyan talaga ng chance. Yung iba, kasi nga marami na rin po ang hindi nakakuha ng trabaho. Marami na po nag-struggle pati mga tourist visa. Pati nga rin mga temporary foreign worker, marami na rin po nag-struggle kasi nga yung iba ay nakakaranas po ng abuse.
abuse ng mga employer nila, kapwa katrabaho nila na lahat yan guys nakakarating naman sa IRCC. Nakakarating po yan sa kanila. Siguro may mga na-observe din nila sa mga websites, sa mga groups. Kaya po, kung kayo po ay nagbabalak o nangangarap talaga makarating po dito sa Canada, ay ngayon pa lang guys, ay mag-asikaso na kayo, mag-apply na kayo sa mga agency o kayo may mga kamag-anak kayo dito sa Canada, nahanapan kayo ng employer para ho makapag-work po kayo dito sa Canada. Kasi nga po, ang IRCC ay unti-unti na pong naghihigpit sa mga papasok po dito sa Canada. Yun lang guys! Na-share ko lang po sa inyo tungkol po sa mga paghigpit ng IRCC at ng government ng Canada sa mga temporary foreign workers. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys, thank you for watching. Good luck po. Bye!